hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Kalamidad sa Cebu. Sa bayan ng Carmen, isang lalaki ang patay habang 6 ang nawawala matapos anurin ng rumaragasang ilog ang sinasakyan nilang pick-up truck. Kasunod po yan ang malakas na pag-ulan. Sa video na ito, makikitang nakabalandra ang pulang truck sa may puno habang sinasagip ng rescuers ang mga sakay nito. Base sa ulat, biyaheng Barangay Kantukong ang 17 sakay nito bandang alas 5 ng hapon kahapon. Karamihan sa kanila, menor de edad. Yun nga lang, umapaw pala ang tatawirin sana nilang ilog dahil nga po sa ulan. Agad namang rumesponde ang mga rescuer. Nasagip ang 10 sa 17 sakay ng truck pero patay na ang isang 15 anyos na lalaki nang abutan ng mga rescuer. Sa kabila ng masungit na panahon, patuloy ang search and rescue operations. Sa ibang balita, pinaigting ng University of the Philippines Diliman sa Quezon City ang seguridad sa universidad kasunod ng pananaksak sa loob ng campus kagabi. Nagpakalat ng mas maraming security personnel sa paligid ng campus. Ayon sa UP, nangyari ang insidente 8 p.m. sa National Science Complex. Nagpapagaling na raw sa ospital ang 18 anyos na babaeng biktima. Ayon sa mga pulis, posibleng robbery hold-up ang motibo sa pananaksak. Paalala naman ng universidad sa mga estudyante maging alerto at ipagbigay alam agad sa otoridad kung may mapansing kahina-hinala. 24 ang sugatan sa aksidenteng pagsabog ng mga paputok sa isinasagawang firework disposal sa Zamboanga City kahapon. Kahit mga malalayong establishmento, kabilang ang airport sa lungsod na pinsala sa pagsabog. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Nagsitakbuhan sa kanya-kanyang bahay ang mga residente ng Barangay Kabatangan, Zamboanga City pasado alas 5 ng hapon nitong July 8. Kasunod yan ng malakas na pagsabog ang lugar. Sa tindi ng impact, parang niyanig ng lindol ang lugar. Sa computer shop na to, nakuhanan pa ang isang monitor na nalaglag mula sa mesa. Sa Regional Learning Center namang ito, nagkalat din ang basag na salamin mula sa mga bintanang nasira. Ito raw ang dinatnan ni Irene nang tumakbo siya palabas kasunod ng pagsabog. Isang malakas na putok, ganun talaga siya. Yung sobrang nayanig, ganyan, parang mabibingi ka na parang yung pati ang heart mo, parang nawala sa katawan mo, parang ganun talaga. Ang narinig pala ni na Irene at mga residente, galing pala sa military firing range kung saan may dinidispose ng mga nakumpiskang paputok. Nauwi pala kasi sa disgrasya ang fireworks disposal sa kabilang bahagi ng barangay. 25 ang napaulat na sugatan sa insidente. Kasama na riyan ang 19 na uniform personnel gaya ng mga pulis, bumbero, bomb expert at miyembro ng Philippine Coast Guard at Marines. Damay rin ang 5 sibilyan. Ang mga paputok na dapat sisirain na kumpiska mula sa sumabog na fireworks warehouse sa barangay noong June 29. 5 ang nasawi habang 30 ang sugatan sa disgrasyang yan noong nakaraang buwan. Hinala naman ng barangay at Zamboanga City Police mali ang tansya sa lakas ng magiging pagsabog ng mga nakumpiskang paputok. Kaya naman naramdaman yan ng hanggang 3 kilometro mula sa firing range. May mga napinsala rin mga sasakyan, bahay at iba pang gusali. Katunayan, bahagyang nasira ang kisame sa check-in area ng Zamboanga Airport dahil sa pagsabog. Tiniyak naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines na walang nasaktan sa mga pasahero. Hindi rin apektado ang operasyon ng paliparan. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Halos buong araw tumagal ang pag-iinspeksyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa mga vault na nakuha mula sa mga ni-raid na villa sa Fontana Leisure Park sa Clark, Pampanga. At kabilang sa nadiskubre ng PAOK ay ilang dokumento ng tinaguriang Big Boss ng mga Pogo Hub na si Wang Ziyang. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Isa-isang binuksan ng mga otoridad ang 19 na vault sa ni-raid na villa sa Fontana Leisure Park sa Clark, Pampanga. Nitong nakaraang linggo, sinalakay ang 5 villas na tinitirhan daw ng mga Pogo Big Boss. Sa villa kung saan nananatili raw si Wang Ziyang, ang tinaguriang Big Boss ng Pogo Hub sa Bambantarlac at Porac, Pampanga, 4 na vaults ang binuksan. Sa loob nakita ang ilang dokumento at official receipt ng Baofu Land Development Incorporated
kung saan incorporator si suspended Banban Mayor Alice Go. Tumambad din ang travel pass ni Wang at ang kanyang driver na inisyu noong 2021, kasagsagan ng pandemya. Ang naturang travel pass pirmado ni dating Bamban Tarlac Mayor Jose Antonio Feliciano. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, malaki ang tsansang noong 2021 kumilos si Wang para sa pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. I think kailangan investigahan bakit nag-issue siya ng travel pass sa mga taong pinaghihinalaan natin na mga nagpapatakbo ng illegal Pogo Hub. Wala pang pahayag si dating Mayor Feliciano tungkol sa mga dokumento. Sa isang villa naman, nakita ang bank book ng Baofu na may initial deposit na 5 billion pesos. Magagamit ito sa ipapile nating money laundering. And hindi lang ginamit yung bangko na yun para sa transaction dito sa atin, but transaction din sa ibang bansa. So malaking bagay itong nakuha natin mga bangko. Sa isang silid naman, nagkalat ang 2 passport at mga casino VIP card na nakapangalan kay Wang. We will check dun sa mga casino, mga legal casinos natin kung kasi VIP cards yung nakita natin eh. So pwede natin tanungin kung bakit siya meron gano'n. Madalas ba siya naglalaro sa mga casino na yun? O ano yung intention niya? Nandun siya sa casino, baka ginagamit niya yung casino for money laundering. Sa ibang villa, natagpuan ang ilang alahas. May mga kambal plaka rin o mga plate number na pare-pareho. Para hindi na muling makapasok ang illegal Pogo operators o mga big boss sa Clark, maghihigpit na raw ang Clark Development Corporation. Sa ngayon, requirement ng CDC na mag-submit ang mga locators, ang mga developers na may-ari ng mga ganitong villas ng listahan ng mga occupants. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Isa sa ilalim sa ballistic examination ang mga slug ng bala na nakuha naman mula sa indoor firing range na nadiskubre ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Nakita ito sa loob ng niraid na residential compound at leisure hub sa Porac, Pampanga kahapon. Ang 3 hektaryang compound daw ay tinitira ng mga big boss ng mga Pogo Hub sa Porac at Bamban Tarlac. Ang plano ng ehensya ikumpara ang mga basyo sa mga bangkay na nakita rin sa Porac, Pampanga at sa mga baril na nadiskubre naman sa Lucky South 99 Pogo Hub. Meron naman tayo kasi mga cold cases na iniimbestigahan sa ngayon at dun sa mga body ng mga namatay, nakakuha tayo ng mga slugs and then we will compare these slugs, yung mga nakuha natin dito, kung yung baril na ginamit dito ay yun din ang baril na ginamit dun sa mga namatay. Samantala, didiretso na sa Korte Suprema ang kampo ni suspended Mayor Alice Go para hindi na obligahin ang alkalde na dumulog sa mga pagdinig ng Senado. Yan po ang giniit ng legal counsel ni Go na si Attorney Stephen David. Bagamat kinukumbinsi raw niyang dumalo sa hearing tungkol sa Pogo ang kliyente, naiintindihan niya ang trauma at stress na sinapit ni Mayor Go dahil sa mga katanungan sa kanyang pagkatao at koneksyon sa Pogo. Kaya maghahain daw sila ng petition for certiorari para questionin ang pag-obliga kay Go. Ang ating Constitution is mas mataas kahit sino. Under the Constitution, meron tayong guarantee of right against self-incrimination. Kung tatawagin mo siya sa Senate, testify against herself, considering na may mga cases pending. Tapos sabi pa nila, meron sa Tarlac, sa cancellation ng ng kanyang birth certificate. At may kinocontemplate pa silang COMELEC. Maliwanag naman na ang karapatan niya against self-incrimination is affected. Bago nito, una nang umalma si Senator Risa Ontiveros sa balak umano ng alkalde na hindi dumalo at kapag hindi siya magpakita ay pwede raw ipaaresto si Go. Bukas ipagpapatuloy ng Senado ang pagdinig sa issue. Marami pang aabang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Mapandinlang at puro kasinungalingan, ganyan inilarawan ng Pilipinas ang panibagong pahayag ng China na mga Pilipino at hindi sila ang umano'y nakakapinsala sa mga bahura sa Ayungin Shoal. Sa isang pahayag, sinabi ni National Task Force West Philippine Sea spokesperson Jonathan Malaya, may mga ebidensya naman na China ang napatunayang nakasira sa mga bahura.
Inilagay rin nila sa alanganin ang kabuhayan ng libu-libong mangingisdang Pinoy. Bago nito, nauna ng pinalalabas ng China na nagdulot ng pinsala at polusyon ang BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Samantala, binakbakan din ng China ang pinirmahang defense agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan kahapon. Pinaalalahanan pa ng China ang Japan tungkol sa mga krimen at kasalanan nito noon pang World War II. Sa ibang balita, isiniwalat ng isang testigo na patay na ang beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at nobyo niyang Israeli nang ipamaneho sa kanya ang sasakyan ng dalawa. Sa salaysay ng testigo na kinilala lang sa alias Junjun, nasa harapan ng sasakyan ng bangkay ni Lopez habang nasa likod naman ang labi ni Yitzhak Cohen. Inutos din daw sa kanya na sunugin ang sasakyan. Pero pag-amin ng testigo, hindi niya alam kung sino ang bumaril sa magkasintahan. Ating witness ay sinasabi na marunong sa heavy equipment. Ang una supposedly mang plano ay maghukay pa, gumamit pa ng mga equipment. But eventually, nakilala po niya yung isa doon sa mga POI na siyang nag-utos na i-drive po niya itong sasakyan ng Una nang sinabi ng PNP na posibleng gusot sa sinanglang lupa ang motibo sa pagpatay sa dalawa. Ayaw raw pumayag ng suspect na si Michael Giyang na maremata ang sinanla niyang lupa kay Lopez. 5 suspect na ang hawak ng mga pulis habang hinahanap pa ang dalawa. Sa ngayon, nakaburol sa Pampanga ang labi ng beauty queen. Pinaplansya na rin ang pagpapauwi sa Israel ng labi ni Cohen. Hinama ng kampo ni Apollo Kibuloy ang Department of Interior and Local Government na pangalanan kung kanino galing ang reward money para sa kinaroroonan ng pastor. Di kasi binanggit ng ahensya kung saan o kanino galing ang 10 milyong pisong pabuya para sa makakapagturo kay Kibuloy. Wanted ang pastor dahil sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking. Pero para kay Attorney Ferdinand Topacio na legal counsel ni Kibuloy, labis-labis daw ang alok ng pabuya lalo't marami namang ibang may mas malalang kaso kaysa sa pastor. Dagdag pa ni Topacio, wala pang balak sa ngayon si Kibuloy na sumuko dahil hindi naman maayos ang justice system sa bansa. Sabi pa ng kampo ni Kibuloy, dapat nang iresolba ang Department of Justice ang motion for reconsideration para maaaring maghanap ng ibang legal remedy ang pastor sakaling ibasura ito. Pero sa halip ay tila ginawang distraction daw ang kaso ni Kibuloy para pagtakpan ang malalaking issue sa ekonomiya. Walang iba kundi mismong si dating First Lady Imelda Marcos ang naging espesyal na bisita sa muling pagbubukas ng Shoe Museum sa Marikina. Inilipat dito ang ilang daang sapatos ni Imelda bilang tribute sa tanyag na shoe industry sa Marikina. Matatanda ang nakilala si Imelda para sa kanyang shoe collection na aabot sa 3,000 ang pares. Ayon sa mga kritiko, bukod sa simbolo ng karangyaan, ito rin daw ay simbolo ng korupsyon sa ilalim ng administrasyon ng kanyang asawang si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa pahayag naman ni Mayor Marcy Chodoro, ang Shoe Museum daw sa kabuuan ay nagpapakita ng pagkamalikhain at craftsmanship ng mga Pinoy, pati na ng ating mayamang kasaysayan. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Ang gulong foul play isinantabi na ng PNP kaugnay sa 2 batang natagpuang patay sa loob ng sasakyan sa Pampanga. Ang update sa pick-up na inanod ng rumaragasang tubig sa Carmen, Cebu. 1 patay, 6 nawawala. At K-pop group Stray Kids at ITZY magko-concert sa Pilipinas. Yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.